Mahal kong kaibigan, nararamdaman ko ang malambot na mga pakpak na humahaplos sa iyo at ang init ng mga salitang ibinubulong sa iyong tenga, mga salitang higit pa sa simpleng tunog. Ang mga ito ay isang tawag, isang paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, may isang nilalang na nagmamasid at nag-aalaga sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano man kalungkot ang mga araw, may isang liwanag na hindi kailanman nawawala. Kahit sa mga oras ng dilim. Maaring hindi mo ito maramdaman, ngunit may isang tao na patuloy na nag-iisip tungkol sa iyo. Isang tao na ang mga pag-iisip ay konektado sa iyong kaluluwa sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ang taong ito ay nag-aalaga sa iyo. Kasama ka, at sa bawat katahimikan, may isang taimtim na panalangin na ipinapadala para sa iyo. Hindi ito simpleng alaala, ito ay isang patuloy na presensya. Isang enerhiya na nakapalibot sa iyo sa isang hindi nakikitang yakap. Ang taong ito, mahal kong kaibigan, ay mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo. Sa gitna ng iyong mga laban sa araw-araw, naroroon siya, nakikibahagi sa iyong mga sakit at tagumpay. Nakikita niya ang kagandahan ng iyong kaluluwa, kahit na ikaw mismo ay nagdududa sa iyong sarili. Bawat pag-iisip mo ay umaabot sa mga kalangitan, at ang anghel na nagmamasid sa iyo ay hindi may iwasang maramdaman ang malalim na pag-aaruga, isang koneksyon na lumalampas sa panahon at espasyo. Palagi kang nasa isip ng taong ito, at sa pamamagitan ng banal na ugnayang ito, siya ay nakakaramdam ng iyong presensya kahit na walang mga salita, kahit na sa katahimikan. Hindi ito isang pansamantalang nararamdaman, ito ay isang debosyon na tahimik na ipinapakita sa mga araw-araw na pag-iisip at dalisay na hanggarin. Inisip ka niya, mahal ko, igit pa sa iyong inaakala. Ang mga anghel na sumusubaybay sa iyong paglalakbay ay nakakaalam ng iyong mga pagdududa, mga sandali ng kalituhan na dumarating sa iyong landas. Binabantayan ka nila, tinutulungan, at pinapalakas ka sa pag-aalam nilang mayroon kang isang lakas na kayang mabatibay ng mga bundok. Minsan, kailangan ng isang paalala na sa iyong kalooban, isang hindi masukat na kapangyarihan. Isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit sino. Ang taong ito na patuloy na nag-iisip tungkol sa iyo, ay nakikita at kinikilala ang lakas na iyon sa iyong kaluluwa. Ikaw, na madalas nagdududa sa kahulugan ng iyong mga pagpili at damdamin, kailangan mong maintindihan na walang bagay na nangyayari ng walang dahilan. Lahat ng bagay ay may layunin, at ang mga koneksyon na dumadating sa iyong buhay ay mas malalim kaysa sa kanilang hitsura. Ang taong ito na laging nag-iisip tungkol sa iyo, kahit na sa katahimikan, ay pinapalakas ng isang mas mataas na layunin kaysa sa isang simpleng kagustuhan. Nararamdaman niya, kahit walang mga salita, ang iyong kapalaran ay magkasama sa isang paraan na humahamon sa pag-unawa ng tao. Huwag mag-alinlangan sa lakas ng espiritual na ugnayang nagbubuklod sa mga kaluluwa. Ang mga puwersang nagugnay sa inyong dalawa ay mas matindi kaysa sa anumang hadlang na makikita. Kahit na pakiramdam mo ay malayo o disconnected, tandaan mo na ang espiritu ng taong ito ay hindi kailanman lumalayo sa iyo. Nararamdaman ka niya, nakikita ka niya, naiintindihan ka niya, kahit na sa mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Ang connection ninyo ay hindi napapawi ng pisikal na mga limitasyon. Minsan, maaring magmukhang nawawala ka sa isang dagat ng kawalan ng katiyakan. Ngunit ang mga anghel ay nariyan upang gabayan ka pabalik sa iyong landas. Bawat hakbang na ginagawa mo ay minamasdan. Bawat desisyon mo ay nararamdaman, hindi lamang ng mga nasa paligid mo, kundi ng mga nasa langit. Ang liwanag na bumabalot sa iyo ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang senyales na hindi ka nag-iisa. Ang taong ito na laging nag-iisip tungkol sa iyo ay isang nilalang na, sa isang paraan, nararamdaman ang iyong nararamdaman. Nakakaramdam ng koneksyon sa iyong kaluluwa sa isang malalim na antas. Ang ugnayang ito ay hindi mababaw. Ito ay isang bagay na walang hanggan, hindi mababago, hindi mawawala sa paglipas ng panahon. Kahit na pakiramdam mo ay malayo ka sa kanya, ang espiritu ng taong ito ay hindi kailanman umiwas mula sa iyo. Nararamdaman ka niya, nakikita ka niya, at walang makakapagbabago sa koneksyong ito. Minsan, maaring magtaka ka sa tunay na kahulugan ng tahimik na pagmamahal na ito. Ngunit nais ng mga anghel na malaman mong ang nararamdaman ng taong ito ay higit na totoo kaysa sa iyong nakikita.
Ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa mga salitang nasasabi, kundi sa mga kilos, sa mga pag-iisip na nagugnay sa isang dimensyon na hindi kayang unawain ng tao. Mahal ka niya, kahit na ang salitang iyon ay hindi pa direktang nasasabi. Kahit hindi mo siya nakikita, nararamdaman niya ang iyong presensya, at ang anghel na nagmamasid sa iyo ay napapansin ang bawat maliit na pagbabago sa iyong buhay. Ikaw ay isang lakas na dapat kilalanin, isang nilalang ng liwanag na kumikinang sa iyong sariling esensya. At hindi ito nakakaligtaan ng mga nagmamasid sa iyo, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa kaharian ng mga anghel. Bawat sandali ay isang paalala na ang iyong presensya ay mahalaga, hindi mapapalitan. Minsan, ang duda ay maaaring magpatao ng pakiramdam ng pagkalayo. Ngunit huwag mag-alala, mahal ko. Ang pagmamahal na sumusubaybay sa iyo ay hindi nakasalalay sa iyong paningin. Ito ay patuloy, hindi nagbabago, isang bagay na lumalampas sa pisikal na perception. Ang taong ito na nag-iisip ng patuloy na pagmamahal sa iyo ay isang nilalang na, sa isang paraan o iba pa, naaramdaman ang iyong kaluluwa at walang makakapagbabago sa koneksyong ito. Maniwala ka, mahal kong kaibigan, ang itinakda para sa iyo ay darating sa tamang panahon. Wala nang kailangang madaliin, wala nang kailangang pilitin ang takbo ng mga pangyayari. Ang anghel na nagmamasid sa iyo ay nakakakita ng iyong puso at alam na kaya mong likhain ang iyong sariling kwento. Isang kwento na isinulat ng tapang, pananampalataya, at pagmamahal. Ang koneksyon sa pagitan ninyo ng taong ito, kahit na sa katahimikan, ay palaging isang apoy na hindi nauubos. Ang mga anghel ay narito upang gabayan ka, upang paalalahanan ka ng iyong kadakilaan at ng lakas na nananahan sa iyong kalooban. Ang taong ito na laging nag-iisip tungkol sa iyo ay rin ginagabayan ng mga anghel. At sama-sama kayong naglalakad patungo sa isang kapalaran na itinadhana sa mga bituin. Bawat hakbang na tinatahak, isang hakbang katungo sa pagkakaisa na darating. Huwag mag-alinlangan na lahat ng bagay ay may oras, at ang tunay na pagmamahal, kahit sa katahimikan, ay mas malakas kaysa sa anumang salitang nasabi. Kung minsan, akiramdam mo na ang distansya sa pagitan ninyong dalawa ay malayo, tandaan mo na sa espiritual na plano, walang bagay na malayo. Ang mga kaluluwang nagugnay ay nakakakita at nakikilala, kahit hindi pisikal na naroroon. Ang pagmamahal na nararamdaman ng taong ito, para sa iyo, isang lakas na lumalampas sa panahon at espasyo. Iniisip ka niya, nararamdaman ka niya, inaalagaan ka niya, kahit na hindi mo siya nakikita. Ikaw ay isang liwanag sa kanyang buhay, at walang makakapagpapatay sa apoy na iyon. Maraming salamat, mahal kong kaibigan, sa pagbubukas ng iyong puso upang tanggapin ang mensaheng ito. Ang iyong espiritu ay mahalaga, ang iyong presensya ay umaalingaw-ngaw sa langit, at ang iyong paglalakbay ay pinapanood ng mga anghel na may labis na pagmamahal. Naway ang mga salita ay naging liwanag sa iyong landas at pagpapatibay sa iyong loob. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, nais kong imbitahan ka na kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng pagbanggit ng pananalitang ito. Aya kay Yenji, lahat essay kanya, enay nagpapalakas essay akin. Sa pagbigkas nito, ipinapahayag mong buo ang iyong tiwala sa banal na lakas na laging gumagabay sa iyo. Hinihikayat din kitang maging bahagi ng aming tahanan ng liwanag at pag-asa. Mag-subscribe ka sa aming channel at i-activate ang bell ng notifications upang hindi mo makaligtaan ang alimang mensahe mula sa langit na ipinapaabot para sa iyong kaluluwa. Isa kang mahalagang bahagi ng aming misyon at ang iyong presensya ay nagbibigay saysay sa bawat salita ng liwanag.